Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makaroon, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon na ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan mo ang iyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi yung negative. Warning yon para magkaroon din kayo ng idea kung mga bagay na need to aware, change of decision, or mga pwedeng maiwasan. No? Tandaan nyo palagi na hindi nyo kailangan mag-resonate. Ang kailangan nyo dito is the awareness, idea, action, and movement. No? Yun ang kinakailangan nyo. Okay, tingnan natin. Meron kang Taurus, Gemini, Sagittarius, Virgo. Okay, meron kang mga bagay o sitwasyon na maaring iniisip this time. May mga bagay ka na iniisip na gusto mong matapos, gusto mong umpisahan sa iba, or mga bagay na gusto mong maisaayos. Nahanda yung mga sitwasyon din na may mga bagay ka na dinidesire this time, or may mga bagay ka talaga na gusto mong actionan, or may mga bagay ka na gusto mong panindigan this time. Sa nakikita ko sa'yo, pwedeng nahadon ka rin sa point na nagiging committed ka doon sa sitwasyon na yon na dapat mo actionar or need na actionar or something need to progress. You want to structure something into your life na gusto mo talaga na mag-success yung sitwasyon na iyon, no? Ang sinasabi dito. And then also, sa iba sa inyo is may mga um, biglaang mga magaganap o mangyayari sa ibang aspeto ng buhay mo. Pwede na doon sa point na may mga bagay ka nauumpisahan o inuumpisahan this time. Pwede sa mga activity o kaya you're doing something passion. Yun nakikita ko sa'yo dito. Or may mga gusto kang gawin. Yun nga lang, ang nakikita ko kasi sa'yo dito, may mga oras o may mga panahon sa iba, maybe, or oras na nasasayang. Hindi ko alam in what way sa buhay mo, but bakit may mga bagay na, hindi ko alam kung nasasayang or hindi na actionan ba siya, or pwede rin kasi sa sitwasyon na nagiging moody situation, pwedeng gagawin, hindi gagawin, hindi gagawin, pwedeng na doon sa point na yun, no? And then sinasabi rin dito na may mga sitwasyon na alam ko na may your dream something or may mga hope ka na gusto mo maganap o mangyari. But this time kasi is, ang sinasabi dito is you need to commit yourself in that situation and kailangan mo daw na iproseso. No, yun ang kinakailangan mong gawin this time. So, nakikita ko sa'yo dito. Handa din yung point na may mga bagay na inaaral ka, no, this time. O may mga pinag-iisipan ka talaga, sinisiyasat, inaalam, kung ano man yung sitwasyon na yun. Ang nakikita ko sa iba sa iyo. Pwede na din yun sa point na may mga nire-research yung iba, no, sa nakikita ko sa iyo dito. O kaya is, may mga dapat pag-aralan, mga ganyan. Mahilig ba kayo sa kape? And then, pwede rin na may mga inaalam ano, sa iba, yun. And then also is, ang nakikita ko dito is something need to heal in some aspect of your life. Ang hindi ko alam kung sa aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng kung sa iba sa inyo is for a money, sa trabaho man yan, sa relasyon mo man yan, sa mga bagay-bagay man yan sa buhay mo, pwede na doon sa point na yun, no? Something need to heal. Pwede sa physical mo, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. And may makaka-receive ka daw na communication or communication or text message na or pwede siyang basta news, communication, messages, or pwedeng marireceive mo siya. Pero ang nakakita ko kasi dito sa sitwasyon mo is may konting emotions
or may konting lungkot ako nakikita sa'yo, no? Sana wag naman, but may ganun ako nakikita sa'yo. And then also, sana hindi lahat, but you need to be very careful. I-revenge nyo yung nakikita dito, ha. There's an illness situation ako na nakikita. Pwedeng may tao na masama yung pakiramdam, may nararamdamang lungkot, o may illness talaga siya, may sakit, or maybe this is you din na kinakailangan talaga na iproseso or alagaan, no, yung situation. Ang nakikita ko rin sa iba is may magtatapos. Sana, kung maaagapan, kasi ang nakita ko ito, pwede siyang agapan, no? Kung may mga sakit kayo o may nararamdaman or someone is connected sa iyo na kailangan magpa-ospital, magpa-doktor, gawin nyo. Sana walang mawalang buhay. Pwede rin siya na maganap o mangyari when it comes to you. Kung may mga alaga kayong hayop, kanya pwedeng doon sa point na yun. Sana walang ganon, no? Siyempre, sino naman. But you need. Siyempre, hindi yung point na, ang revenge kasi dito is kailangan nating maiwasan. Kaya kung kinakailangan, magtanong-tanong na kayo sa kapaligiran nyo kung sino man yung who's connected sa iyo, no? Ganyan. Sa iba sa inyo. And then, yung iba sa inyo is you need to trust your intuition or yung sa instinct mo, no? Ang sinasabi dito. And then, nagiging moody kasi yung situation mo this time tulad ng sabi ko kanina. Sana medyo magkaroon ng actions para hindi maging moody yung situation mo this time sa nakikita ko sa iyo dito. But also, wag ka naman mag-alala kasi there's a chance and hope na there's a luck situation din na magaganap. Kung magkakaroon ka siguro ng progress, yes, there's a luck, no? Sa iba sa inyo is need to progress para sa luck. Sa iba naman is maliit, hindi siya ganun kalaki, but there's a luck situation na pwede maganap o mangyari sa'yo. Kung maglahat din yung iba sa inyo is, siyempre, nangatipay ilong ni ate na maaring may mga mananalo when it comes to a gambling. So, iba dito is may mga new opportunity. Ibig sabihin, if there's a new opportunity happen into your life, this is the time to progressing it. Pwedeng handun yung point kasi nagdadalawang isip ka, o kaya handun yung point na actionan ko ba, hindi ba, pwedeng nahadun sa point na yun, ano. Or kung ano mga opportunity na dumarating sa'yo, congratulations. May mga small happiness din ako na nakikita sa iba sa inyo. Yun. Pili, yung iba dito medyo nagkakaroon ng anxiety. Or anxiety man siya or depression or stress, ganyan. May mga ganong situation ako na nakikita dito. Or pwedeng someone is connected sa'yo, babae, or ikaw babae yun. Kung sino man siya, babae o lalaki. Tingnan natin ang iyong energy, Leo. Ay, ano ba yan? Yung iba dito may achievement and something. Pero kasi dito alam mo yun yung kailangan kasi i-progress kasi iba dito medyo nagkakaroon kayo ng limitation. Hindi ko alam why. But nagkakaroon kayo, o nililimitahan mo lang talaga yung sarili mo. Yun. Also, pagdating din sa nakikita ko sa mga card na to, there is someone here na parang may boundaries. Pwedeng ikaw yung may boundaries or someone is connected sa'yo is na they put boundaries and they ending you. O kaya andun talaga yung boundaries. Pwedeng nandun sa point na yon. O sino man ito. Energy ni Leo. Okay, yung energy mo this time, ang nakikita ko sa'yo dito is may mga bagay ka na parang naghahanap ka ng kaalaman sa situation ng mga bagay-bagay. Parang may mga bagay ka na hinahanapan mo ng solutions or parang naghahanap ka ng something. Hindi ko alam kung ano, iba-iba kayo Pwedeng iba-iba, pwedeng sa iba love life, pwedeng sa iba is a luck, pwedeng sa iba is trabaho, pwedeng nandun sa point na yun. Parang may mga hinahanap ka na you want to be stable, nandun sa point na yun, ano. Yung energy na nakikita ko rin sa'yo dito is,
parang there's something missing when it comes sa sarili mo. Hindi ko alam why. Siguro yung iba lang talaga is either pagod kayo o kaya naman pagdating sa pera or sa negosyo man yan or sa stability is nagiging matumal. Pwedeng na doon sa point na yun, ano. Kaya there's a decision making ako na nakikita na kailangan mong desisyonan to make it stable. Huwag ka lang isip ng isip, huwag kang malito kung saan yung gusto mong tahakin sa buhay mo, kung sa kaliwa ka ba o sa kanan, no? Kasi iba sa inyo nagkakaroon ka ng choices in life. Kaya the decision making is in yours. Kumbaga dito, no? Pagdating dito sa barahan na to. Kaya kung ano man yung tatahakin mo, or ano man yung sa tingin mo na magiging stable ka, i-choose mo yun. Yun na nakikita ko dito. Yan. Or pwede rin dito na, pwedeng may babae. Tulad na kanina, di ba, parang may babae rin ako nakita. Parang may babae dito na may sakit ba siya or may nararamdaman siya. Pwede ikaw ito or siya, pwede na doon sa point na yon. Sa nakikita ko. Sa iba naman sa inyo is meron ding babae, pwede siyang kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, ganyan. Basta kung sino man kasamahan sa trabaho. Pero may babae dito na medyo masama yung ugali. I don't know kung ikaw ba to? Sabay joke. Yeah, may babae na pero may masama ang ugali niya. Yun, nagkakaroon sa iba sa inyo, there's a disappointment happen into your life. Yan, ang nakikita ko energy yan. Doon din yung point na yung iba sa inyo is parang meron kang gustong tahakin na bagong path sa buhay mo. Na doon sa point na yun, ano. Sa iba naman sa inyo, maaari na doon yung point na either night shift ka or kulang ka sa tulog or nagigising-gising ka talaga. Pwedeng na doon sa point na yun. Yan. O kaya naman is late ka na talaga matulog. Sa iba yung energy na nakikita ko dito is we have the Wheel of Fortune, the Queen, and the Eight of Cups din kasi sa iba na energy, nagkakaroon ng mga pagbabago when it comes sa mga perspective in life na doon ka sa point kayo. Nagkakaroon ka ng mga new perspective in life this time. Sa iba sa inyo ha. Pwede random din yung point na yung energy mo is may mga bagay ka na gusto mong iwasan, gusto mong layuan, ganyan. Gusto mong parang sa Diyos mo na lang or you allow the universe to take you sa tatahakin mong landas. Pwedeng nahandon sa point. Parang universe, Lord, ikaw na bahala sa akin. Parang nahandon sa point na yun yung iba. Pwedeng sa iba sa inyo is may tao na iniiwasan ka. Or ikaw ang ganito, no? Tingnan natin ang parating kay Leo. Parating po kay Leo. Sana hindi kayo makalungkot ng sadness, no? Parating kay Leo. Okay. Struggle ka. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is merong isang sitwasyon sa buhay mo na na hindi magiging maganda yung bunga. Hindi ko alam saan eh. Kasi iba-iba kayo. Pwedeng iba dito sa pera, tulad ng sabi ko kanina, pwedeng iba dito sa trabaho, pwedeng may meron kayong mga ginagawa na isang sitwasyon o ina-actionan na isang sitwasyon na hindi mo gaano napag-isipan. Di ba? Pwedeng nandun sa point na yon na maaring naging pabigla-bigla ka. Mga ganun sitwasyon. Example ko lang yon. Also, parating sa iyo is there's an offering situation ako na nakikita sa iyo. Pwedeng babae o lalaki kasi handito yung lalaki at babae. Yan. Either ikaw yung mag-o-offer or siya yung mag-o-offer sa iyo. Ganyan. Meron din ako nakikita na pagsuporta sa nakikita ko dito. Pwedeng hihingi ka ng suporta or someone is magbibigay ng suporta pagdating sa iyo. And also, magiging tampulan ka ng usapan, no, Leo? Ang nakikita ko dito, pwedeng pag-uusapan ka or may mga
You will become a topic dito sa sitwasyon andun din yung point na you will become a center of attention. Hindi ko alam why, but nandun yung point na yun. Also, is there's a hardship situation ako na nakikita pagdating sa iyo. Pwedeng sa financial problem, ganyan, or pwedeng, basta kung ano mga hardship situation na yan, sa nakikita ko sa iyo dito. Pero nandun ka sa point na kahit may mga hardship situation, pwedeng sa trabaho mo rin o sa karelasyon, kahit na nandun ka sa point na there's a hardship situation na pagdadaanan mo or pinagdadaanan mo, is you try to put effort or tinatry mo talagang balansehin yung sitwasyon mo this time. Kaya ang nakikita ko sa iyo dito is nagiging maayos or magiging maayos naman siya. Or as long as you put effort dun sa sitwasyon na yon, is magsasucess at magiging maayos ang lahat, no? Ang nakikita ko sa iyo dito. And ang parating din sa iyo is magkakaroon ng communication sa isang babae. Pwede itong babae na ito is either nasa ibang bansa, nasa kalabang probinsya man niya o kalapit baryo man yan. Or siya ito sa iyo or ikaw ito sa kanya. Ang kokonek, nandun sa point na yon. Magkakaroon din ng union. Ako nakikita dito, magkakaroon ng mga union situation. Pwedeng lalaki at babae rin. Itong nakikita ko dito. May mga tension na hindi pa totally nare-resolbahan. Pwedeng isa yon sa mga mapag-uusapan this time sa nakikita ko dito, or magkakaroon ng mga kasunduan situation na doon sa point na yon. Merong sitwasyon na magkakaroon ng transformation. Pwedeng maita-transform ka sa iba sa inyo. Pwedeng nando sa point na yon. Hindi ko alam in what way. Yan, may mga transformation. Pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa sasakyan mo, if you have a vehicle, pwedeng sa bahay mo, pwedeng nando sa, basta there's a transformation happen din. Meron akong nakikita na paglipat. Pwedeng may lilipat, pwedeng ikaw is lilipat, or kapamilya mo is lilipat. May paglipat Hindi ko alam kung saan. Bahay, lupa, kwarto. May paglilinis din ako na nakikita sa iyo. And also, merong mga pagsasaayos na gagawin. Yun ang sinasabi dito. Parang may mga ayusin ka raw. Sa iba dito is transition, tsaka sana mali ako. Sana hindi lahat, kasi nandito kasi si 8 din, kasi there's a end of a cycle happen into your life talaga. May magtatapos. Sana hindi. Sana hindi. Sana lang. Halimbawa, nakatapos ka na ng utang mo, nakatapos ka na ng ito. I-revenge nyo ito, ha? I-revenge nyo talaga. Kung marunong lang kayo mag-analyze, you will save. You will save. Tsaka ingat ka na lang sa dito kasi sa sitwasyon na to, alam mo ba, na may tao na there's a bullying Sana hindi ko yung nambubuli or someone's nagbubuli sa'yo. Andun yung point din na may tao na dishonest. May tao na nagiging unfair or sinasabihan kayo na unfair sa sayo, pwedeng nado sa point na yun. May mga bagay ka kasi rin na gusto mong aksyonan, gusto mong itama or i-correct or gusto mo ng clarity, pero ang nakikita ko dito is parang hindi pa siya sa ngayon. Maybe there's a delay or may mga bagay pa talaga na kailangan na asikasuhin before magkaroon ng clarity dun sa sitwasyon na yun. Pwedeng nandun sa point na yun, sa nakikita ko sa iyo dito. Sa iba meron ako nakikitang katiwalian. Katiwalian. Maraming klase ang katiwalian. Maraming klase basta may mga katiwalian situation ako na nakikita dito. May mga kasamaan. No, pwedeng may mga taong katiwalian o may kasamaan silang gagawin sa'yo, ganyan, or may mga masamang pakay sa'yo, mga ganun. Sa pera man yan, sa trabaho man yan, o sa paligid mo lang yan. Dapat iwasan nila. Mag-ingat kayo, ha? Hindi nyo kailangan mag-resonate, but you need mong maging aware. Kumuha ka ng idea dito, kumuha ka ng mga pwede mong aksyonan, ha?
Dapat iwasan. Dapat mo iwasan ni Leo. Okay, dapat mong iwasan. Ang dami mong iniisip. Okay, dapat mong iwasan, siguro hindi ka magkaroon ng acceptance or hindi ka matuto sa nakaraan mo, no? Yun ang sinasabi dito. Iwasan mo yung mga chaos, iwasan mo ma-imbalance ka, or iwasan mo maging disorganized ka. Sa ang aspeto ng buhay mo man yan, mag-ingat ka rin sa mga salita mo, sa mga sasabihin mo, sa mga action and movement mo. Siyempre, iwasan mo is not to fool yourself in a situation na sa tingin mo is makakatulong sa'yo. Sa tingin mo na mas makakagood para sa'yo. Ganyan. In a nice way, in a good way, iwasan. Kumbaga, you need to fool yourself dun sa bagay na yun. Halimbawa, hindi ko maintindihan. Halimbawa, tinatamad kang pumasok, pero sa tingin mo ba pag hindi ka pumasok, kikita ka, magkakapera ka? Ano magiging bunga nun? Diba? Di wala kang sasahudin. Yung mga ganun sitwasyon. You need to think very carefully din kasi sa mga bagay o sitwasyon mo. And syempre, iwasan mo rin kung may mga bagay na kailangang isaayos, kumpunehin, i-recover, i-survive, or mga bagay na kailangan na ibalik yung sarili mo, or may mga bagay na kailangan mong umalis doon, lumayo doon, umiwas doon, gawin mo. As long as sa tingin mo, yun yung the best. No? Sa nakikita ko sa'yo dito. And then, iwasan mo, syempre, yung ma-overcommitment ka sa isang sitwasyon na hindi ka mag-growth. Sa tingin mo is hindi na yun worth it sa'yo. Ganyan. Palagi mong iisipin yung future. No? Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pag-i-evaluate sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa mga action, movement, pera, kung saan man yan. You need to be very careful din dito, no? And syempre, also, yung mga bagay na magkaroon ka ng mga delay, ganyan, o kaya yung hindi ka makapag-umpisang muli, ganyan, o kaya yung hindi yung sa point na hindi ka magkaroon ng trust sa sarili mo na kaya mo. No, kaya mong baguhin yung destiny mo, kaya mo maisaayos to, kaya mo ito. Alam ko naman na may believe kayo sa sarili nyo, pero syempre, hindi naman maaalis minsan. Sometimes, di ba, may doubt, di ba? Ganon. Ang nakita ko dito. But basta wag ka lang mai-imbalance, no? Ganyan. Palaging control and balance any situation until make a plan. Plan very carefully. Tandaan mo palagi na nasa sayo mga kamay ang pagbabago ng buhay mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Ay, may nakikita pala ako dito. May ma-hospital. Doctor hospital, or either check-up, ako nakikita, or may rehabilitation. Ganyan. Pwedeng, kung ano man yan. Parang may ganon. Leo in love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Kamusta ang love ni Leo? Leo in love. Devil! Nagulat ako dun Galileo. Okay, kung ikaw is single. Kung ikaw is single, Leo, ibig sabihin dito, sa mga single dyan, may tao dito na dapas, sa nakikita ko dito. Okay, sa mga single, maaring may nakakausap na kayo. Totally. Kung nagkaroon man ng pag-movement when it comes in this connection, sa mga nakausap na o nakakausap mo this time, ito is muling babalik at gusto kanya kausapan. Kung titingnan ko nga dito, we have the 1, 2, 3, hindi. May 3 tao akong nakikita. Hindi ko alam kung sino yung 3 tao sa buhay mo. Pwedeng isa doon is nakaraan, or pwedeng yung mga nakakausap mo na to, no? Yun ang nakikita ko dito. Pero, kung nagkaroon sa mga single dyan, kasi may tao no? Pero ang nakikita ko sa'yo dito, gusto niya uling kausapin ka. Kung nagkaroon man ng ending, or hindi na nagkaroon ng pansinan, or nagkaroon ng distance when it comes in this connection, is
nandun yung point na they want to talk to you. Kung hindi mo pa siya nakakausap dito sa sitwasyon is you need to be very careful kasi itong tao na to is magaling magsalita. Meron siyang strategy when it comes to a talking na hindi mo mapapansin na may something na doon sa point na yan. But you need to be very careful lang din, ano. O pwedeng na doon sa point na talagang magaling lang talaga siya magsalita. Pero dito kasi sa point na to, iba yung ano niya. Kasi 'di ba sabi ko either tatlo or dalawa siya, pwedeng isa doon is the past, pwedeng yung may dalawa dito, isa sa dalawa na yun is magaling. Yun ang nakikita ko dito ha. Kaya yun mag-ingat ka na lang dito sa situation. Kasi isa dito makasarili at sakim. Yun ang nakikita ko dito. Parang hindi siya sa point na kailangan siya lang yung pakinggan mo, kailangan siya lang yung ganito, ganyan. Kailangan makinig ka sa kanya, hanggang sa point na yon. And then, kung kayo naman is nagkahiwalay, oo, may matagal na rin ano, iba dito. Yes, nagkaroon na ng paghihiwalay. Kasi dito sa connection na to, yes, nagkaroon ng naging sinungaling, ng babae, ng lalaki, nagkaroon ng frustration, nagka-anxiety. Kung titingnan ko dito is, isa kasi dito sa inyo, when it comes sa mga nagkahiwalay dyan, madali siyang matukso. Kumbaga, ate, minahal niya ba ako? Dito sa situation, hindi. Hindi ko nakita na minahal ka niya sa nakikita ko dito kasi ang iniisip niya lang dito is yung sarili niya. May baka makasarili din kasi itong tao na to sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko dito sa kanya is madali kasi siyang ano alam mo yung madali siyang ma-attract with someone or nando sa point na challenger kasi yung tao na to sa nakikita ko sa kanya. Yun. Pero ang nakikita ko sa kanya dito is they want to talk sa'yo. Andun yung thinking about getting together or maybe this is you. Pero nasa sa'yo ito no? Kung ako sa'yo, ate ko pag magdidikta sa akin, sabay ganun. Hindi naman. Pero nasa sa'yo pa rin. Pero nasa sa'yo yan. Dito ko kasi sa akin, hindi ka minahal niya. Hindi kanya. Siguro, ikaw, nagmahal ka sa kanya. Sa kanya, hindi kasi madali rin kasi siya matukso. Yun. Maaring, kayo hot and cold talaga nitong tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Naging hot and cold yung relationship na ito. Pwedeng nandun sa point sa 2 to 3 months or years man kayo niyan, naghiwalay na, o magkahiwalay, pero this time, ang nakikita ko sa kanya is, nagkakaroon pa rin ng pagmamatsyag, no? Andun pa rin yung point. Ikaw ang nagmamatsyag or siya? Di ko naman nakikita yung movement, pero nandun siya sa thinking. Ganon. Iba sa inyo, ano kayo, no? Ibang lahi to or sa iba dito ibang lahi to or iba kasi yung language na ano ko dito, na sasagap ko. Yun na nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, if kayo is in relationship, sa may mga third party, yes, may third party po dito. Kung minahal ka niya, no. Pero ang sinasabi niya dito, happy siya. Ang hirap na, no? Hindi mo ako mahal, pero happy ka. It's more on ano kasi to it's more on obsession or it's more on sa may mga third party to it's more on self, kumbaga nandun sa point na yon, no? Yun na nakikita ko dito sa kanya. Siguro hot and cold din ito sa iyo, no? Yun ang nakikita ko dito. Anak, may ano yun, well, hindi naman may pagka kasi may third party talaga, sinungaling, babaero, lalakero man siya. Ando yung lie, dishonest, and betrayal talaga. Ando yung pagiging manipulative nitong tao na to or isa sa inyo is nagiging manipulative. Yun ang nakikita ko dito. Anak, ano ba yan? Nasisira na yung card natin. Yun. Sana sana hindi. Sana alamin mo rin yung worth mo, no? Yun na nakikita ko. Kasi dito is hindi ko nakikita na they want to invest you as a forever. Yun na nakikita. Hindi ganun. Kung kayo naman is walang third party, kung kayo is walang third party, what comes in this connection, hindi ko alam kung ikaw ito or siya, kasi there's no planning pa ako na nakikita dito. Pwedeng isa sa inyo is, hindi ko alam bakit, but there's a blockage kasi when it comes in this connection, pwedeng yung isa is walang trabaho, o kaya naman is
nawawala sa plano. Halimbawa, nagplano na ganito, tapos mabubuwag, pwedeng ganun, ay next na lang, tsaka na lang uli. Pwedeng nandun sa point na yun, ano, yun. Kasi tingnan mo naman, devil yan, oh. 'Di ba? May anak ba kayo? May isa ditong akong bata nakikita. Nandun din yung point na isa sa inyo is, hindi ko lang alam if 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 isa sa inyo is may hina-hide. Pwedeng hina-hide niya yung feelings niya or hina-hide mo yung feelings mo or there's a hiding situation na nagaganap. Ganun. May mga delay situation, ano, pagdating sa connection. Hindi ko alam kung saan, eh, pero may konting delay. Puwedeng nade-delay siya, may mga bagay siya na hindi niya talaga sinasabi, ganyan. Or ikaw sa kanya, mga gano'ng sitwasyon. May blockage sa ano, connection. Sana hindi kayo mag-away. Pero merong painful situation daw kayo na pagdadaanan ng karelasyon mo. Pwedeng may mga unexpected, no? Pagdating dito, may mga unexpected situation na pwedeng maganap o mangyari. Ganon. Pwedeng away, disappointment, mga intense, mga emotional pain, mga lungkot, depression, something, separation sa iba. Siguro, kung paanong separate, hindi ko alam. Pero may mga unhappiness, pwedeng hindi pagkakaintindihan lang din, or pwedeng may mga you feeling hopeless, or may mga something lost situation. Mga ganun. Pero may pagdadaanan. Kung saan man yan, sa trabaho mo man yan, sa trabaho niya man yan, or in this connection. May mga ganun. Money ni Leo. Ay, ano ba yan? Leo, mag-action ka daw sa pera mo. Naloko na. Okay. When it comes sa iyong money, sa money mo, ang nakikita ko sa'yo dito, ingatan mo na lang din yung money mo, no, dito, kasi medyo palabas yung pera mo this time. Sa nakikita ko sa'yo dito, hindi siya naiipon or lumalabas talaga siya. Yun, baka masya ka na lang palang araw o dumating yung time na masya ka, wala na pala yung ipon mo, wala ka palang naipon, kumbaga ma-shortcut ka, 'di ba? Ingat na lang din, no, sa mga ano diyan, sa inyong mga kaperahan this time. Sa iba sa inyo, pagdating sa pera siguro is masya-shock ka talaga or ikakagulat mo yung situation. Pwede may mga darating na problema, sana malakpasan mo. Yun ang ingat. Ngayon pa lang mag-ingat na kayo, ha, when it comes to a revenge. Kumbaga, sabi ko sa inyo, ano nyo, 'di ba? I-revenge nyo yung ano, i-vice versa nyo yung reading natin. Yan. Ibig sabihin, mag-ingat kayo, huwag kayo masyadong maging magastos, wag kahit paunti-unti yan, 'di ba? O kaya magsipag kayo, ganyan. Isipin mo maigi kung makakatulong ba 'to or hindi, yung mga gano'ng sitwasyon. Dapat ba 'to or hindi? Kasi nakita ko sa'yo dito nagiging ano, na misalignment ka when it comes sa pera mo, ganyan. Tapos sa iba sa inyo maaaring magkakaroon ka ng mga disagreement sa isang tao or sa tao, 2 or 3 yan, na magkakaroon ka, o 4, pwedeng 4, magkakaroon kayo ng discussion when it comes to a money. Pwede mga disagreement, pwedeng gano'n, pwedeng may mga tao na kasamahan mo sa trabaho, hindi ka talaga nila gusto, ganyan. O may mga taong tutol pagdating sa'yo, sa mga ginagawa mo, sa trabaho mo, ganyan. Trabaho also is connected yan sa pera, yung mga gano'ng sitwasyon, alam mo yun. Advice. Devil again? Galileo, devil. Alam mo, may mga tao, Leo, na akala mo kung magsalita sa'yo, sila na yung nakakaalam ng buhay mo. Akala nila na sila na yung tama, ikaw yung mali. Para sa kanila, perfect sila, mali ka. Para sa kanila, alam mo yung mga masasakit magsalita na katatalim ng mga dila. Alam mo yun. Pero hindi sila matalino, huwag ka mag-alala.
Mga insecure lang 'to. Kumbaga may tao na may mga dark thought pagdating sa'yo. Okay, when it comes sa advice, Leo, kailangan mo talaga this time is you need to see the fact of the situation, no? Sa pera man niya kasi naglabasan din yung pera, yung kung if you have a bad habit na gastos ng gastos o yung mga bagay na hindi mo nafofokusan na maging maayos yung bagay na yun, siguro this is a time talaga, no? Kasi tulad ng sabi ko kanina, di ba, may mga oras o may mga araw, panahon na nasasayang sa buhay mo. No, yung sinasabi to, kung may mga bagay na kailangan na talaga i-let go mo yun. Kung alam mo sa tingin mo na mas makakatulong. Basta magkaroon ka ng thinking, what is the perfect for me? Parang halimbawa sa trabaho, may trabaho ka, then may gusto kang tinatrabaho or may gusto ka pang trabahuhin. Sa tingin mo, alin doon? Isipin mo maigi, yung the fact. Ito, may trabaho ka, ito yung sinasahod mo. Ito, gusto mo to, may, pero sa tingin mo, magkano yung sahod? Tingnan mo kung alin yung mas makakatulong at alin yung magiging mas relax ka. No? You need to release yourself din kasi sa isang bagay o sa isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng sa relasyon yan. Pwedeng sa mga sitwasyon na nagiging blockade sa buhay mo. Pwedeng nando sa point na yon. Eh, sinasabi rin dito na ingatan mo daw yung sarili mo, no? Ibig sabihin is, kailangan mo rin talaga mag-save ng money. Kung sa self-care yan, kailangan mo ng self-care. Kung kinakailangan na mag-cut ka ng mga carb ba? Carb, yung mga sweetness, mga meat. Kung kinakailangan mas maraming gulay, it's good. Kung kinakailangan mo talaga na magplano na kung na mag-walk-walk or taking exercise, why not, di ba? Kung ano yung mga need to cutting when it comes para sa iyong self-care, gawin mo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then also is, kailangan mo na talaga na i-push yung sarili mo sa isang sitwasyon na para magkaroon ka ng new beginning sa buhay mo. Yun, ang sabi dito. And alam ko naman na matotoo ka sa sarili mo, no? Kumbaga, andun din yung point na mag-filter ka sa mga tao na nakakausap mo, sino ba yung totoo, sino ba yung hindi. Siyempre sa mga sinasabi mo din, you need to be very careful din. Ganyan. Filterin mo din yung mga sinasabi at decision making and movement mo. Pagsasalita mo, ingat din. Arigato naman si God bless.